Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Banggaan na naman, minority senators na tutol sa virtual attendance nag-walkout. Net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang quarter ng taon bagsak. Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng ganap na bagyo. New York Knicks pasok sa NBA Finals. Nag-walkout ang Senate minority sa plenaryo dahil sa panukalang payagan ang e-voting sa Senate session. Narito si Dexter Ganibe para sa Metro Morning Report. Nagsasalita pa si Senate President Alan Peter Cayetano nang isa-isang nag-alisan sa plenary hall ang mga miyembro ng minorya. Unang umalis si Senator Ping Lacson, sinundan ni Senator Bam Aquino at bumuntot na ang iba. Binobola na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. O, para makaboto yung mga yun na makukulong, kung sino man yun, para makaboto sila. Usually, yung teleconference, ginagawa na kung may pandemya. Wala namang pandemya ngayon. Bago mag-walkout ang minorya sa sesyon kagabi, nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta na talakayin na sa plenaryo ang kanyang naunang inihaing resolusyon na mag-aamyenda sa Senate rules upang mapayagan ang isang senador na makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Tinutulan ito ng mga nasa minorya. Dapat daw dumaan muna sa Committee on Rules sa mga panukalang amyenda upang mahimay. Ang problema, wala pang nailuluklok ang Senate majority na mamuno sa Committee on Rules. Katwiran ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa Senate Rule 136 na maaring idaan sa motion ang pag-amyenda sa rules na hindi na kailangang idaan sa komite. I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Where in the rules does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's thank not you. the rule. The rule Yes. is 136. Umiinit pa ang sagutan ng barahin ni Senator Marcoleta ang punto ni Senator Risa Hontiveros at sinabing yan ang problema kung walang legal background. Dito na tumayo si Senator Erwin Tulfo at tinawag na ad hominem ang ginawa ni Marcoleta kay Hontiveros. Dito na hindi nakapagpigil si Tulfo. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. At habang nagsasalita ang Senate President para kondinahin ang pahayag ni Tulfo, isa-isa nang naglabasan ng mga miyembro ng minority bloc. Dahil wala ng quorum, nag-adjourn na ang sesyon at itutuloy sa Lunes ang debate sa panukala ni Marcoleta. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante. Duda si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sinusunod ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang inihain sa kanyang 60-day suspension order. Suspendido si Aplasca dahil sa shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay Remulla, nakita raw si Aplasca sa Senado. Personal na niyang sinulatan si Senate President Alan Peter Cayetano para ipatupad na ang preventive suspension. Una nang inamin ni Aplasca na nagpaputok siya ng unang warning shot laban sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nasa loob ng gusali ng GSIS noong May 13. Iginiit ni U.S. Undersecretary of State Jacob Helberg na mali ang interpretasyon sa issue
ng umano'y diplomatic immunity kaugnay ng Pac Silica project sa Clark. Sa isang social media post, sinabi ni Helberg na hindi kailanman naging layunin ng proyekto ang pagkakaroon ng diplomatic immunity. Ipinaliwanag din niya na ang Pac Silica ay isang capitalist at private sector-driven project na nakatuon sa pagbuo ng secure semiconductor supply chain. Lumagpak sa -15 o poor ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos para sa unang quarter ng taon. Ayon yan sa pinakahuling Social Weather Station Survey. Ito na ang pinakamababang rating ni PBBM mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Sa inilabas na datos ng SWS, 33% lang ng mga respondents ang satisfied sa Pangulo. Mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon na nasa 40%. Tumaas naman sa 49% ang dissatisfied o hindi kontento sa trabaho ng Pangulo mula sa 43% noong nakaraang taon, habang 17 to 18% ng mga respondent ang undecided. Sa Mindanao, nakapagtala ng pinakamalaking dissatisfaction rating si PBBM na itinuturing na baluarte ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 na mayroong 1,500 respondents. Noong Marso matatandaang nagsimula ang pandaigdigang krisis sa langis, bunsod ng giyera sa Middle East. Ayon sa COMELEC, tuloy ang paghahanda para sa halalan 2028 sa kabila ng mga usapin kaugnay ng no elections at term extension para sa Pangulo. Nasa linya si COMELEC Chairman George Garcia kaugnay nito. Good morning po sa inyo, COMELEC Chair. Magandang umaga, Sir Willard. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon, Chair, ano na ho ang estado ng paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national elections? Sir Willard, bagamat 2 taon pa ang natitira bago ang eleksyon natin sa Mayo 2028, siyempre ngayong taon na to ang COMELEC ay busy-busy rin sa paghahanda natin para sa Barangay and SK election at siyempre yung ating September 14 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patungkol doon sa paghahanda natin sa 2028 automated election, kami po ngayon ay gumagawa na, nagdadraft na kami ng terms of reference na isa-isa namin ipinipresenta sa ating mga stakeholders katulad ng terms of reference para sa transmission, para sa overseas voting at ngayon pong June 2 ipipresenta naman natin ang terms of reference na draft namin para naman po sa ating makina na gagamitin upang yung ating mga stakeholders magkaroon ng partisipasyon at least sa pagdadraft nito o baka meron sila mga suggestion upang mas mapa-enhance at mapaganda yung makina na gagamitin natin para sa 2028. Iba na ho ba, Chair, ang magiging supplier para sa 2028? Hindi ko po masasagot yan, Sir Willard, sapagkat ito po'y mag-undergo ng tinatawag na procurement at sure naman na yung mismong nag-deliver sa atin ng makina noong nakaraang eleksyon ay magpaparticipate muli yan. So sa atin po, basta kung sino man ang mananalo doon sa bidding natin base sa ating terms of reference, base sa ating bagong procurement law, yung ating Republic Act 9184 din, yung dating Procurement Act, ay siya po ang mabibigay sa kanya ang kontrata. Ang importante, ma-enhance yung makina na ating pong ginamit. Kung ano yung mga issue na nakita noong nakaraang eleksyon, dapat yung mga yon as much as possible mawala at mas mapaganda pa ang performance ng mga makina na gagamitin natin. Ano ho ang tugon, Chair, ng COMELEC sa mga pangamba ng publiko kaugnay ng mga lumulutang na senaryo ng no elections daw sa 2028? May nakikita ho ba kayong legal basis para sa mga panukala rin na palawigin ang termino ng Pangulo? Sa part po ni COMELEC, para sa amin po, non-issue po yung no-L scenario sapagkat kita niyo po, 2 taon pa lamang ay naghahanda na ang COMELEC para sa eleksyon ng 2020. Technically nga po, Sir Willard, kalimitan ay 1 taon bago mag-eleksyon ang paghahanda na ginagawa ng COMELEC, kaya tinatawag yung 1 year na yon na PNLE, Preparatory National and Local Election. Pero ginawa po natin 2 years dahil nga po alam natin kinakapos kalimitan ng COMELEC sa panahon kapag siya ay naghahanda sa isang national and local election. Ganun napaka-importante ang 2028 presidential, vice presidential, national and local elections po natin. So mukha pong as far as the COMELEC is concerned, yan po ang nakalagay sa saligang batas. Meron po tayong halalan and at all costs, inuulit ko at all costs, may halalan na mangyayari sa 2028.
Mahalaga na nabanggit ni Chair na nasa saligang batas ito. Pero meron ho bang contingency plan ng COMELEC sakaling hindi masunod ang election schedule? Hindi po tayo nagpaplano ng contingency, Sir Willard, kasi nga po, yan po ay as far as the COMELEC is concerned, nasa saligang batas, ang obligasyon ni COMELEC ipatupad ang provision ng ating saligang batas. Merong eleksyon dapat sa Pampangulo, sa Pangalawang Pangulo, sa 12 senador, hanggang sa kahuli-hulihang konsihal. Saligang batas po yan, hindi po yan ordinaryong batas, and therefore, yan ang mandato mismo ng sambayanan. Yung contingency na tinatawag, sa ating pong Omnibus Election Code, may tinatawag sila na postponement of the election. Pero yung postponement of the election, kapag lang may tinatawag na force majeure, violence, terrorism, o kaya yung mga hindi inaasahan na pangyayari na hindi makakaboto ang mga mamamayan. Pero yan po, Sir Willard, 30 days lang after mawala ang naturang mga pangyayari, magkakaroon na rin ng halala. So hindi po yung tinatawag na walang eleksyon, and therefore para uncertain na hindi na magkakaroon ng halala sa bansa. Wala hong indefinite postponement, Chair? Ay, hindi po mangyayari dahil sa konstitusyon natin, wala rin pong nakalagay na kahit anong provision na may indefinite postponement. Kaya po doon sa mga nag-entertain ng mga kaisipan na baka wala ng halala na kung hindi magkakaroon, huwag po kayo mag-alala. Ang eleksyon natin ay periodic. Yan po ang pinapanumpaan sa inyo ng Commission on Elections. Panghuling tanong, Chair, kumusta po ang paghahanda ng COMELEC para naman sa barangay elections? Ayun po sa barangay SK, tuloy na tuloy pa rin po hanggang sa kasalukuyan, bagamat may mga alingas-ngas na baka raw po ito ay ma-reset dahil nga daw po sa ating energy crisis. Pero si COMELEC, hindi po kami humihinto sa paghahanda natin. Natapos na po namin ang pag-iimprenta ng mga balota. Nakatapos na rin po natin yung ating mga command conference para sa security forces. Ngayon po tayo naman ay naghahanda muna para naman sa Bangsamoro Parliamentary Election. Kasi una po yan, Sir Willard, ng isang buwan, September 14, samantalang ang barangay SK elections naman ay November 2. So yung pong napaka-importante ang Bangsamoro na yan sapagkat yan po ang kauna-unahan sa kasaysayan matapos ito ay maipagpaliban ng ilang beses na. Maraming salamat po sa pagpapaunlak at great talking to you again, sir. COMELEC Chairman George Garcia. Maraming salamat po. Mabuhay po. Nakatakdang tumungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Imperial Palace para dumalo sa state banquet ng Japanese government. Nasa Japan si Ivy Reyes at narito ang kanyang Metro Morning Report. Yes, Willard, pangalawang araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Japan at patungong Imperial Palace ang first couple para sa welcome ceremony, state call at state banquet na inihanda ng Japanese government. Bilang isa sa key agenda ng Marcos administration sa state visit na ito ay maritime security at defense. Sumangguni tayo sa isang international studies expert para tanungin kung ano yung epekto ng defense partnerships natin sa mga bansang gaya ng Japan na sa ngayon ay mas pinaiigting yung kanilang defense capabilities. It's important to note that Japan under the Takaichi government has significantly broadened the scope of security cooperation and of course how Japan views security cooperation. So now Japan is in a position to export significant defense equipment such as jets, even perhaps tanks, frigates, destroyers that would be useful for the recipient country's defense interests. Para kay Don Jill, International Studies Lecturer sa De La Salle University, aktibo ang Japan ngayon pagdating sa usapin ng seguridad at bakasaan niya ito sa ilang mga panukalang ipinatupad ng bansa gaya ng pagtanggal sa lethal weapons ban. Ibig sabihin, pwedeng mag-export ang Japan ng mga armas sa mga bansa kung saan may defense partnerships ito gaya ng Pilipinas. Kasabay ng anunsyong ito ay ang pagsali ng mga tropa ng Japan for the first time in 81 years sa 41st Balikatan Exercises ng Pilipinas at Amerika. Welcome ito sa Administrasyong Marcos dahil ani PBBM, hindi na lang observer ang Japan ngayon, kundi aktibong participant sa balikatan. Obviously, we also see Japan playing a more active role in its own missile defense, particularly in areas that are proximate to Taiwan, the Miyako Strait, for instance, facing the Miyako Strait.
And we see that Japan is more proactive in recognizing the threats posed by China's illegal maneuvers in the first island chain, and of course its expansionist interests towards countries in the first island chain, such as the Philippines. Dahil marami ang tutol sa ugnayang militar ng Pilipinas sa ibang bansa gaya ng Amerika. Para kay Jill, throughout history, ang pinakang punto ay ang iligal na posisyon ng China sa Philippine waters at act of deterrence anya ang pag-leverage ng Pilipinas sa relasyon nito sa mga kaalyadong bansa gaya ng Amerika. Kailangan daw i-reframe ang ganitong pagtingin dahil finifeed lang daw ng ganitong opinyon ang naratibo ng Beijing. It has to be made clear, with or without the Philippine-US alliance, the Philippines is a definite target of China's expansionist designs for the Western Pacific in general and the first island chain in particular. So I believe it is a misinformed position to merely state that the Philippines is, digging a hole for itself because of its alignment with the US vis-a-vis, obviously, China. That's not the case. Willard, bukod sa Reciprocal Access Agreement na pinirmahan ng Japan at Pilipinas in 2024, kapipirma lang din itong Enero noong Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA na nagsasabing pwede magpalitan ng logistical support and supplies ang dalawang bansa. Willard, hindi pa tinukoy ng gobyerno kung ano yung agreements ang iuwi ng Pangulo pagdating sa usapin ng defense, pero pahiwatig ng gobyerno nakatuon daw ang administrasyon sa pagmodernize ng ating defense forces. Willard. Maraming salamat sa update, Ivy Reyes, nag-uulat mula sa Japan. Ngayong holiday rush hour, maluwag ang daloy ng traffic sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Kumuha muna tayo ng traffic update kay Chill Emprido, live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Chill, go ahead. Willard, yung araw nga ng Miyerkules, May 27, 2026, at ipinagdiriwang o ginugunita ng mga kapatid nating Muslim itong Idil Adha o Pista o Feast of Sacrifice na isa sa dalawa sa pinakamahalagang pista sa relihiyong Islam na kilala rin bilang pista ng pag-aalay. At dahil nga holiday, Willard, maluwag na daloy ng mga sasakyan ang sasalubong sa mga motoristang may mga lakad pa rin ngayong araw. Partikular na inikutan natin kanina itong kahapaan ng EDSA, nararanasan itong light traffic, maliban na lang sa northbound lane ng EDSA Guadalupe dahil sa isinagawang pagsasaayos sa kalsada. Dito naman sa bahagi ng Commonwealth Avenue, makikita niyo sa aking likuran, tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan at nararanasan itong light traffic. Willard, bagaman nag-abiso na itong Quezon City LGU na magkakaroon ng kaunting pagbigat ng daloy ng trapiko ng mga sasakyan sa paligid ng Quezon Memorial Circle dahil nga sa pagtitipon ng mga kapatid nating Muslim ay nananatiling maluwag ang daloy ng kalsada. May isang lane na nauukupa ng mga sasakyan na mga papasok mismo sa circle para rin sa pagtitipon. Kung makakaranas mo ng pagtitipon ng mga sasakyan ay nakaantabay naman itong Traffic and Transport Management Department at tatauhan ng Department of Public Order and Safety upang umalalay sa maayos na daloy ng trapiko. At kung sakali man na maranasan nga itong masikip na kalsada, humanap na lang ng alternatibong ruta itong mga motorista. Samantala, dahil holiday, Willard, automatic rin na suspendido itong pagpapatupad naman ng number coding scheme sa Metro Manila. Paalala pa rin ng MMDA, planuhin mabuti ang biyahe upang maiwasan rin ang aberya at sumunod pa rin sa batas trapiko para sa maayos na pagmamaneho. Willard? Maraming salamat sa update, Chill Emprido. Grand case kung ituring ni Ombudsman Boying Remulla ang inihahanda nitong kaso para sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Bukod pa rito, niluluto rin umano ng Ombudsman ang isang money laundering case laban sa mambabatas. Gayun din ang pinakamalaking kaso na anya ay conspiracy to defraud the Treasury na sa ngayon ay wala pang eksaktong detalye. Sa kabila ng mga ito, inihayag niyang pahirapan ang pag-usad ng investigasyon dahil ayaw umanong makipagtulungan ng House Committee on Appropriations sa pagbibigay nito ng mga record. Silipin natin ang daloy ng traffic dito naman sa Espanya-Lacson intersection sa Maynila. Maluwag ang daloy ng traffic
sa lane na papuntang Quiapo at gayon din sa lane na papuntang Welcome Rotonda. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover, Banayad at light ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Mamaya sa balitang pambansa, patuloy na proteksyon ng mga Pinoy sa Japan, tiniyak ni PBBM. Magkasintahang sospek sa pang-hold up ng grocery store, arestado ng Manila Police District. Kape muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning. Bahagi ng kanyang state visit, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang proteksyon para sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Narito si Aileen Taliping para sa Metro Morning Report. Makakaasa ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Japan na patuloy na itataguyod ng gobyerno ang kanilang proteksyon at kapakanan sa nabanggit na bansa. Ito ang tiniyak ng Pangulo sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community pagdating sa Tokyo nitong Martes ng gabi bilang unang aktibidad sa kanyang state visit sa Japan. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Presidente ang mga Pilipino sa kanilang mga sakripisyo at kontribusyon sa gobyerno sa kabila ng hirap na mapalayo sa kanilang pamilya. Ang mga Pilipino anya sa Japan ang nagbibigay buhay sa ugnayan ng dalawang bansa. Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Mayroong tinatayang 350,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Sa nabanggit na aktibidad ay ibinalita ng Presidente sa Filipino community ang mga ipinatutupad na aksyon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East at ang pagdeklara ng State of National Energy Emergency at implementasyon ng Uplift Program upang mabawasan ang iniinda ng mga Pilipino sa pamamagitan ng tulong na ibinibigay sa mga apektadong sektor mula sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Binigyang diin ng Pangulo na dahil sa energy crisis ay mahalaga ang kooperasyon ng ibang mga bansa tulad ng Japan upang mapagaan ang pasanin ng mamamayan at mapalakas ang katatagan ng ekonomiya. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR bukas, May 28 o sa Biyernes, May 29. Papangalanan itong Domeng. Sa ngayon, ito ay nasa Tropical Depression category at huli itong namataan sa layong 1,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Patuloy ding nakakaapekto ang trough o extension ng bagyo sa eastern section ng Mindanao. Magpapaulan naman ang southwesterly wind flow sa Palawan at western section ng Mindanao. Arestado ng Manila Police District ang magkasintahang sospek sa pang-hold up ng Korean grocery store sa Santa Cruz, Maynila. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante. Arestado ang isang lalaki at kasintahan nito makaraang makorner ng mga kawani ng Manila Police District Station 3 ang sinasakyan ng mga ito na L300 van sa kahabaan ng Rizal Avenue na sakop ng Barangay 331 Santa Cruz, Maynila. Dakong alas 4:30 ng hapon kahapon nang madakip ng mga pulis ang mga suspect na tumakas umano sa oplansita o checkpoint na inilatag ng mga pulis dahilan para habulin ng mga ito.
Pagdating sa San Lazaro Street ay na-corner ito ng police mobile. Ngunit ang suspect na driver ng L300 na si alias B-Boy ay nagtangka muling tumakas ngunit nabigo habang sumuko naman agad sa mga pulis ang 21 taong gulang na kasintahan nito na sakay din ng sasakyan. Napag-alaman na sangkot si alias B-Boy sa nangyaring pang-hold up sa isang Korean grocery store sa Santa Cruz, Maynila noong nakaraang buwan. Nakuha sa mga suspect ang isang kalibre 45 na armas na kargado ng bala at 2 sachet ng ipinagbabawal na gamot. Natuklasan din na karnap ang L300 van na gamit ng suspect kaya maharap ito ngayon sa patong-patong na kaso, kabilang na ang karnaping, paglabag sa RA 9165 at RA 10591. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante. Pasok sa finals ang New York Knicks matapos ang Game 4 laban sa Cleveland Cavaliers sa East Conference. Sa score na 130-93, isinarado ng Knicks ang kanilang standing sa 4-0. Itinanghal rin na MVP si Jalen Brunson na may 25.5 points at 7.8 assists average per game laban sa Cleveland, habang pumalo rin sa 48.7% ang kanyang field goal shooting sa kabuuan ng serye. Halos 27 years bago muling nakatuntong ang Knicks sa NBA Finals. Nakatakdang harapin ng Knicks ang magwawagi sa West Conference Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo with Corina. Good morning, Corina. Good morning! Umabot ako. Oo, welcome sa bago nating time slot. Oo, kasi mas maaga na tayo ngayon. Medyo kailangan 30 minutes ang aga din ng aking pagtulog. Okay. Oo, kahapon hindi nangyari yon. Kaya... Yes, pero nakarating pa rin ako. Pero hindi pa pala tapos yung drama sa Senado. Kaya nga, may nag-walkout pa. exciting. Pinag-usapan sigurado yan. So, walk out, tapos biglang buhay na naman yung usapan ng Chacha. Binuhay. Binuhay na naman. Ikaw ba, pagka sinabing Chacha, masama ka agad ang dating sa'yo? Oo, negative agad ang connotation, kapag sinabing Chacha. Kasi parang may ibang motibo, may ibang gustong palitan pag binuksan yan. Alam mo, kasalanan nating mga mamamahayag yan eh. Ang lilikot ng isip kasi natin. Malilikot masyado isip natin. Tsaka nagkataon din naman yung mga attempt o pagtangka ng Chacha dati ay talaga namang kahina-hinala. Hindi ba? But it's not necessarily a bad thing. So pag-usapan natin mamaya yan. Yes. Okay? So manatiling nakatutok, susunod na po ang Memo.